Good morning, nandito na po tayo sa relocation site. Ikaw, labas ka na dyan. Good morning po. Ay, nasa Maynila. So, ito po yung itsura ng ating mga unit dito. Ngayon yung iba ay ginagawa. Hindi kasi ako makain. Ayun na kay Ate Ching Ate. Ayun na kay Ate Ching. Nag-announce ako na lang. Ayan, nandito si Kapitana. Yung matitera, magaganda ang bahay. Nandito kami sa San Ildefonso, Bulacan. Dinalaw po namin ang ating mga kabarangay na na-relocate po rito. Ito po yung itsura ng loob. Pasok na ako, mukhang sampayan lang to. Ayan, merong dalawang kwarto. Dalawang kwarto, yan po yung itsura ng ceiling. Ayan. Tapos yung lababo to, yung CR. Ito po yung likod. Ano, mamaya po mag-interview tayo. Ito maganda, hindi mainit. Eto kung may tao lang dito, admin, ang ganda ng bahay nito sa loob. In-extend yan, tsaka nila. Doon dito po yung ating punong barangay. Look up. Good evening, dito po kami sa San Ildefonso. Ibisita po natin yung mga kabarangay natin na na-relocate dito sa Ildefonso. Marami-rami na rin, di ba? Ilang kayo na ano dito, boss? Ito yung isa sa pinaganda na ng ating relocatis. Kung may budget ka. Kung may budget ka. Oo, kung may budget, paano kung walang budget? Pero marami Sabi na. mo bahay mo na. Tignan niyo yung pinto niya. Oh. Yung ceiling niya. Ito masasabi mong iyon, ha? Oo, yun, ha? Ito naman yung hindi tayo pagkakante mo na. Ay, magandang umaga mga kabarangay. Tayo po ay nandito na sa relocation site dito sa San Ildefonso, Bulacan. Kung mapapansin po ninyo, ayan na po yung mga bahay, no, ng ating mga kabarangay dito sa San Ildefonso. Hanggang dun, bakante na bahay na wala pang tirahan. So mamaya po mag-i-interview tayo bawat isa, no, para alamin po natin yung kanilang problema dito sa San Ildefonso. Pananagutan pa nila tayo hanggang 5 years. Kaya pumayag si Atty. Jojo na maggawa ng, kaya natin binuo yung selda na ang ano nun, si admin. Kumbaga yung main chapter ng selda nasa bagbag. Eh dahil wala naman tayong legal identity, wala pa tayong rehistro, pumayag si admin na i-adapt nila yung mga relocatees para makapag may pursue yung livelihood na nilapit nila Kap doon sa Quezon City. Kaya di ba natatandaan niyo yung mga nasa GC? Nag-conduct ako ng survey kung anong klaseng livelihood ang gusto niyo. Ang karamihan sinagot is meat processing, baking, welding. Magbibigay po ako ng listahan ng mga livelihood training. Ano po yung pipiliin nyo doon? Kasi baka mamaya maglagay tayo dito ng training na hindi naman kursunada ng mga tao. Kaya mamimili po kayo kung ano po yung gusto nyo. Okay, siguro kung inaprubahan po ng Quezon City Government through Atty. Jojo, yung livelihood training natin na gagawin dito, magbibigay na lang po kami ng list ng mga livelihood training. Pipili na lang po kayo kung ano po yung mas gusto ninyo. Kasi baka magbaba po kami dito ng livelihood training na hindi naman kursunada o hindi type ng ibang mga residente dito. Then, mamaya po is banggitin nyo na rin po ano yung mga hinaingin nyo nung paglipat nyo dito sa San Ildefonso, dito sa relocation site natin. Para mas nanggaling po sa inyo yung mga hinaing. Kayo mismo yung nakaranas, kayo mismo yung na-encounter ng mga problema.
para mas ipagbigay alam natin doon sa mga ahensya ng gobyerno na nangangasiwa dito po sa relocation site natin dito. At siyempre bilang punong barangay din ng ating barangay, ng barangay Pagpag, hindi naman doon nagtatapos ang aking responsibilidad at obligasyon sa mamamayan natin ng ating barangay. At hindi naman din dito nagtatapos ang ating relasyon dahil magkakaibigan tayo, isang pamilya tayo. Dumating man yung time na dito na kayo talaga, na ito na yung residente ninyo, ito yung residence ninyo. Is, hindi naman doon na natatapos yung sopas, wala po. Ay mga kabarangay, ongoing ngayon yung meeting dito sa mga relocatives natin dito sa San Ildefonso, at mamaya po ay babahay-bahay natin sila para tanungin kung ano yung kanilang kalagayan dito sa loob ng mga bahay nila. At nung simula nung lumipat sila, ano yung mga naging problema nila, so ilalahad po nila yan mamaya. So mamaya mag-iikot po tayo. Kaya yun po, mas maganda rin po na lahat ng gusto nyo sabihin nyo na para mismo sa bibig ninyo ng galing. Yung mga problemang na-encounter nyo dito sa location area natin. Nagre-request ako ng basura, ng BPSO. Sabi niya, nandyan na pala kayo, sabi ng mayor. Hindi man lang kayo i-turn over sa amin. Concern na yun ng LGU to LGU. Kaya kailangan iparating din natin sa LGU. Agnes, puna ka dito. Kasi baka hindi alam ni Mayor din yun. Di ba? Hindi alam ng ating Mayor Joy Del Monte yung nangyayari dun sa baba. Kaya dapat maiparating din natin kay Mayor Joy yung mga ganong nangyayari. At yung iba pa natin na concern, no? Yun dito. Kasi yung sitwasyon dito, ano na to, yung mga improvement dito, o halimbawang kagaya po niya, napansin ko lang po, kumbaga i-anticipate natin yung pwede na mangyari sa mga darating pang panahon. Pag hindi po naging maayos yung mga poste natin dito, darating Ako po, chairman of the board of the... okay. Mga masiselang posisyon doon. Magagandang posisyon. Okay po, mamaya po ma-interviewin po kayo ni admin para may parating natin. Mas maganda naka-video yun. Then, ipe-play namin doon during the meeting. Hindi pa nila na-actionan ng NHA, kaya kami hingi kami ng tulong para maming bayad. Ano po bang problema niyang tiles nyo? Ito po, tunog-tunog. Biyak na yan sir. Lahat yan sir, sa doon. Hanggang dulo yan sir, lahat ito. Ano nangyari dito? Lahat buo po ito sir. Yan. Magandang umaga po. Pwede po kayo magpakilala? Pagkala po ako po si Joel Lumugda po. Kami po nanira kami dati doon sa Camp Rizar. Kami po ilinipat dito po sa Anyatam. Noong December 18 po, dito po dinak na namin itong binigay ng HA sa lugar namin lahat. Sabi nila ay okay na, pero dinak namin dito. Kami dito na dumating na kami wala kaming ilaw. Wala kaming tubig, kung saan na kami nakakarating mag-igib para kami mabuhay dito sa lugar. At saka yung bahay po namin dito ay ito, biyak-biyak po ito. At saka sabi nila ay okay na daw. Kami ay tuwing request naman sinis, puro lang bukas, sunod na araw. Hanggang sa ngayon, hindi pa nila po ginawa. Kaya mabuti po, dumating po sila ng taga... Kaya Enlik ba? Sila ay kaya kami pinarating po aming problema sa kanila po. Kaya yun lang po ang aking masasabi. Kumusta naman po ang kabuhayan nyo dito? Ay kabuhayan po namin sir, pagka ganitong buhay namin, binigay mo namin 30 mil sa sinasabi nila ko namin sa negosyo, yun ginamit namin sa yung mga butas-butas ng mga pandati, yung bahay namin dito, ginagawa namin.
Kaya yun ang nagtitira, may konti na lang, linagay namin sa... Ano pong ibig sabihin, yung 30 mil po na natanggap ninyo na financial assistance, imbis na magamit nyo po sa pang-araw-araw ay... Ginamit po, inaayos po namin yung bahay na hindi maganda ang pagkagawa po nila. Kaya yan po ang aking masasabi sa kalooban. Para iparating ko sa kanila yung aming mga dito na tubig, okay na. Ang kuryente na lang ang aming problema rito kasi ito, sa nababahad po kami na lahat, sasabihin ko sa sir, sa lahat sa Samira, sa mga ganito, sa kabis sa kuryente namin. Eh, ang mahal pong bahay namin dito, 20 ang isang kilowatts. Buta, kumakain kami ng 1.5 sa isang buwan. Hindi pa kami gamit, kaya may additional pa na 200, may illegal connection pa. Sa 20 dapat yan, wala na sana kami panagutan doon. Eh ngayon, nag-excuse pa sila. Kami sa amin, wala kami magagawa dahil wala kaming kuryente, kaya lumaban na kami sa ganun na presyo nila. Kaya ang amin lang po na iparating ito sa mga inisi na dapat bilis-bilisan nila yung aming kuryente para po ay magaan naman pagbabay sa kuryente. Magandang umaga po. Pwede po sila magpakilala? Opo, ako po si Jerry po Talier. Kumusta po kayo dito matapos po kayong i-relocate mula po dun sa ating barangay? Ay, ano ko po, dito po, yung mahirap po eh. Akala ko po maganda yung paglipat dito eh. Sana po bago nilipat, inintindi muna yung bahay para pag wala nang reklamo. Ano po bang naging problema nyo dito? Bakit po sabi nyo mahirap ang ano dito? Katulad po, yung iba po may mga tubig. Ako po hanggang ngayon wala pang tubig. Paano po kayo? Saan po kayo nag-iigib po? Doon po sa kapitbahay, Kuryente. ganun pa rin, doon pa rin po. So wala pa rin po kayong kuryente hanggang ngayon? Wala pa. Ano po pong problema nyo dito? Ang malaking problema ko po yung sa tubig lang. Sana po makabitan na. Yan ang ko po yung pag-iigib. Kasi hindi ako makabuhat. Kung minsan, wala yung asawa ko sa Manila. Ako lang mag-isa. Kumusta po nung nadatnan nyo po yung bahay nyong titirhan? Wala po ako pa rin po ayos ng mga natiran ko po. Dati po, malaki pa yung tambak po. May mga tambak dyan. Ako pa po nagpatag sa likod. Tapos sa CR po, walang pinto. Ako na po nagkabit ng pinto. Kasi Binili nyo po yun o galing po sa galing po NSA? galing po sa kanila po. Kasi binabalik-balikan ko po sila, sabi po, wala raw sila po ng masun. Nasa pa, sabi niya, sa sunod na linggo, darating. Hanggang na po, hindi na po darating, pinilit ko na po ako nang maglagay. Sabi ko, bigyan lang ako niyang simento, saka buwangin, hingi lang ako doon. Ako tubuangin doon sa kanila eh. Ginawa ko na lang, ako na lang po naggawa. Ay kung hihintayin po ako sila, puro sabihin po, sige, pupuntahan. Mamaya, ay bukas, sa isang linggo. Hanggang po sa isang linggo, baka ilang taon po bago mating yan eh. Matatapos na yung bayaran, darating na, hindi pa po nakakabitan. Katulad po yung tubig ngayon, kung maya-maya po, pupuntahan ko linggo-linggo, pupunta ko doon, sabi, sige, pupuntahan ko. Hanggang ngayon po, hanggang ngayon, wala pa. Isa po reklamo ko po yung sa tubig lang. Saka, ano po dito, yung maayos naman yung, dito, yung iba. Paglipat, akala ko po, mas maganda dito. Sana po, kung gusto ko, nagbabayad na lang sana po ako kung ganun. Hindi pala po maayos. Lalakad po tayo ngayon mga kapatid. Yung isang relocatis doon ay yung medyo nalayo. May mga sounds yung bahay. Baka mamaya ma-detect ni Meta. I-mute yung ating i-mute yung ating video. Sayang yung pinaghirapan natin dito sa San Ildefonso.
Sobrang init dito mga katroopers. Grabe. Dito muna tayo. Magandang umaga po. Magandang umaga din po. Mari po ba kayo magpakilala? Ako po si Ellen Castillo po. Kumusta na po kayo dito matapos po kayong ma-relocate mula po sa Barangay Bagbag? Kahit sabihin mo hindi kami okay, okay na rin po kasi at least malayo kami sa panganib sa Bagbag gawa ng na ano kami natama ng 8.2 segment. Kaya dito kami na-relocate sa Bulacan. Kumusta naman po yung bahay ninyo nung una pong inaward sa inyo yung bahay? Walang ilaw, walang tubig. Ang tubig namin 300 a day nung wala pa kaming nakakabitan. Tapos yung ilaw, nagpakabit kami 800. Kaya yung sinabi nilang cash assistance, doon rin napunta imbis na pang ano namin sa araw-araw, nagagamit din namin dito sa magkukumpuni sa bahay kasi basag yung mga tiles, yung mga tubo ng CR, sira, ganun po. Kumusta naman po yung ano dito, yung transportasyon nyo? Yun po ang ano, hindi ka makakalabas pag wala kang 500 kasi paglabas mo pa lang sa tricycle 100 na back and forth. Tapos papunta pang bayan, palengke 30. So 130. O sa 500 mo, ano pang mabibili mo? 2 kilong bigas, tsaka tuyo. Ganun lang po. Tsaka Hanap buhay po, meron. wala nga din po eh. Wala kaming livelihood pa dito. Yung naghahanap buhay lang, asawa ko lang din po. Tapos may estudyante ako. Saan po nagtatrabaho mister nyo? Sa Balintawak. Nasa Quezon City pa. Po, Quezon City pa po. Ano pa pong problema nyo dito? Ayun lang po, yung mga tubo na sira, yung bubong na mga butas-butas. Tapos pag pinuntahan mo sa NHA, wala pang materyales, kesyo wala pang available na materyales. Ganun po laging sinasabi. Tapos yung ilaw, ginto ang ilaw namin dito. Napakamahal. May 10% na, may system loss na. Mahal pa ang per kilowatt. Magkano po per kilowatt dito? 19 pesos plus 10% plus system loss pa. Charge sa amin. Tinalo pang Meralco, no? Opo. Ano pa po? Yun lang po. Yung ang inano namin, sana mabigyan kami ng pangkabuhayan ni Kap Ambita. Sana po. Para kahit papano, may mga pagkakitaan kami dito. Wala po talaga eh. Walang hanap buhay dito eh. Magandang umaga po. Magandang umaga din po, admin. Kumusta po kayo? Ito po, medyo hanggang ngayon po, nangangapa-ngapa pa rin po, lalo na wala ng trabaho. Sige po, kumusta po kayo matapos po kayong i-relocate mula po sa Barangay Bagbag? Paano po kayo nagsimula dito sa inyong relocation? Nung una po, wala po talagang mapagkuhaan ng kuryente, tubig, kaya nung may nag-offer po ng para makabitan po ng kuryente, kinagat na lang po namin para lang po makabitan lang po kami ng kuryente kahit na napakamahal. Magkano po ba ang kuryente nyo dito? Nung kinabitan po kami dito, pagdating po namin nasa 800 po. Yun agad ang binitawan namin pera. Para po yun sa ano Sa po yun? ilaw po yun. Sa Submeter. tubig po, opo. Submeter. Sa tubig po, ganun din po. Nag-submeter din po kami para lang din magkaroon po kami ng sariling tubig. Pero nung una po, nagpapaigib po kami, 1 drum, 60 pesos. Yun po ang namin. Hanggang sa isang buwan kami, nagpa-submeter na lang po kami ng tubig. 300 po ang namin doon, bayad namin kada buwan. Kumusta po ang hanap buhay dito? Wala po kami, yun lang po ang wala kami, hanap buhay. So paano po kayo nagsasurvive araw-araw? Meron po akong kinakasama na nagtatrabaho sa QC.
siya po ang umaalalay sa akin. Muuwi naman po siya rito tuwing para bigyan lang po ako ng So sa Quezon City pa po, no? Yung hanap buhay. opo. Kumusta naman po yung bahay po ninyo nung dinatnan po ninyo nung araw mismo ng nirelocate po kayo? Yun po, salamat po, may bahay. Kaya lang po, hindi po ganun ka tulad nung inalisan namin sa QC. Ano po bang pagkakaiba? Doon sa QC, kumpleto. Dito po, maraming kulang. 4 na buwan po kaming naglalakad papunta ng NHA para lang humingi ng mga gamit. Ang kaso, pinagpababalik-balik lang po kami. Hindi po kami nila binibigyan. Bakit ano po bang kulang sa bahay nyo nung dinatnan ninyo? Hanggang ngayon, ang mga doorknob namin, admin, sira-sira. Hanggang ngayon, hinihingi namin yung kaso, na-turn over na daw po, kaya wala na daw po silang pananagutan doon. Bukod po sa doorknob lang po ba yung... Doorknob, marami kami hiningi pero hindi na po nila naibigay hanggang sa kami na lang po nag-provide. Kami na lang po ang nag-ayos dito. Kasi nagkakasakit lang po kami, kakapabalik-balik sa kanila. Ang init-init, ang tindi ng araw para magpabalik-balik kami doon. Di naman po kami kung ayaw nila ibigay, hindi na lang po kami pumupunta doon. Malayo po ba yung opisina nila? Malayo po. Malayo po. Sige po, ano pong gusto nyo sabihin sa gobyerno? Sana po ang mga hinaing namin na to, kahit sa pang araw-araw na lang po na hanap buhay ganyan. Sana po mabigyan na lang po kami ng hanap buhay dito sa Barangay Anyatang. Yun lang po, sir. Magandang umaga po. Pwede po sila magpakilala? Magandang umaga po. Ako po si Sharon Mary Lodge. Taga Coronel Compound po dati. Nandito na po kami ngayon sa Barangay Anyatang, San Ildefonso, Bulacan. Kumusta po kayo matapos po kayong ma-relocate dito sa Barangay Anyatam? Hindi po okay, sir. Kasi pagdating po namin dito, yung binigay po ng NLEX na 10,000 na tulong po sa amin na renter, nailaan po dito sa bahay, hindi po pang araw-araw na gamit namin. Imbis na pangkain namin, pang araw-araw hindi po. Ginamit namin po dito sa loob ng bahay, pangbili ng mga padlock, doorknob. Kasi kulang-kulang po yung pagpasok po namin dito sa bahay, admin, wala po, kulang-kulang po yung laman ng bahay. Ano pa po? Yung tiles po namin, admin, basag-basag po. Yung CR po namin, pag ginagamit po namin, yung tubig palabas po sa pinto. Muntik-muntikan po lagi madulas po yung anak ko sa CR. Tapos yung sa may lababo po sa CR, sira po yung kanya, yung parang tubo. Tapos yung tubo po namin sa gripo, naglilik po siya. Pag pumupunta po kami sa developer at humihingi po kami ng tulong, ang sabi po sa amin, na-award na daw po sa amin yon, kaya hindi na daw po kami pwedeng magreklamo. Kumusta po ang hanap buhay nyo dito? Wala po, admin. Umuwi po ako ng QC para kumita po po, mag-sideline. Pumupunta pa kayo ng Quezon City para lang maghanap buhay? Opo, admin. Twice a week po ako pumupunta doon, admin. Sino po ang naiiwan sa bahay nyo? Anak ko po, admin. Kasi yung mister ko po, nagtatrabaho po sa Goldrich po sa Banawe. Security guard po. Bali, syempre, admin, 174 po yung pamasahe. Stay in po siya. Saka lang po siya uwi pag maglaba po siya dito sa bahay. Ano po ang gusto niyong sabihin sa gobyerno? Masasabi ko lang po sa gobyerno, sana sa mahihirap po na katulad ko, pantay-pantay po yung pagtrato nila sa amin. Sana rin po, ibabasi ko lang po dito sa bahay namin na ginawa po nila tong bahay na to, sana po, pagdating din po yung mga nare-relocate po dito, maayos naman po yung bahay na ibibigay po sa amin. Yun lang po, admin. Sa pagsasalarawan ng ating mga nakapanayam na relocatees dito sa San Ildefonso, Bulacan, ganito isinasalarawan ang kanilang mga bahay na lilipatan. Sa inyong palagay, mga kababayan, ito ba ay makatarungan? Ito ba ang matatawag nating disenteng pabahay ng ating pamahalaan?
Ang umaga po. Magandang umaga po, sir. Pwede po kayo magpakilala? Opo. Ako pala si Rosemary Casaol. Yung una talagang lipat namin ito, ang hirap talaga. Unang-una, mga bagong lipat kami, hindi kami nag-ilaw, kinabukasan pa. Pero yung tubig naman, mga 3 days lang, may tubig na kami. Sa ngayon po, yun lang yung brio lang namin dito, yung tiles na konting sira. Pero sinabi ko po yun sa HC office, sinasabi nila, papalitan daw po. Pero hindi naman sabi kung kailan papalitan. Kaya yung bahay namin, yung tipo namin, hanggang doon sa kusina, gawa lang po sa kusina. Saka yung pinako ang kulang. Kumusta po yung kabuhayan nyo dito? Dito po mismo sa... Ewan ko po kasi ako po talaga kasi, hindi man po ako, at paano, hindi mo nila ako masyadong hirap kasi may nagsuporta naman sa amin dito. Yung nga, yung hanap buhay namin doon, sa Bagbag. Wala naman akong masyadong naging problema na kasi okay na ang bahay ko, okay naman naman po. Yun lang po sir. Magandang umaga po. Good morning po, Sir Admin. Pwede po kayo magpakilala? Ako po si Annalyn Ubing na nakatira dati sa Gresal. Ngayon, dinala sa Bulacan yung mga pamilya ko. Pero ako, hindi ako nabigyan ng relocate. Kasi sabi nila, yung mister ko daw nakakuha. Pero ginawa ko po kasi, kumuha ako ng katibayan na wala talaga po akong alam. Ngayon, inasa ko kay Sir Enzo. Sabi niya, maghanap daw ako ng anak. Eh, mga anak ko naman, may mga kanya-kanyang pamilya na. Kaya hindi naman na dapat. Ngayon, ang hinihingi ko na nga alam po, kahit di na nga po ako mabigyan sa amin ng relocate. Kahit financial lang po, sa hirap po ng buhay dito sa Bulacan, kung makikita nyo lang po ang kalagayan namin dito. Yun lang po sanang gusto kong maano, kahit hindi nyo na po ako bigyan ng ano sa dami ng hinihingi nyo, siyempre hindi ko rin may bibigay. Yun na lang po sanang gusto kong makamtan. Kasi ako ang may bahay, ako ang walang natanggap kahit 5. Nakakaya sa mga anak ko kung saan ako nakikikain. Kumusta po kayo matapos po kayong ma-relocate? Eto, ang hirap nga po talaga ng buhay dito. Admin, sa totoo lang. Kung hindi dahil sa mga wala rin. Ako minsan lumuluwas pa ako ng Maynila para din extra dahil talaga kung mahirap umasa sa may pamilyang anak. Kaya yun lang po ang gusto ko sana. Bakit pumupunta pa po kayo ng Quezon City? Wala po bang hanap buhay dito? Wala nga po eh. Wala po talagang maasahan ditong hanap buhay. Kumusta po yung dito? Transportasyon, yung palengke, ospital? Ang palengke malayo, ang ospital malayo din po. Kagaya nung anak ko, nakakumpayin po yan sa San Miguel. Ang layo ng San Miguel. Eh, San Miguel, Bulacan? Opo. Nakakumpay yung isa kong apo dun eh. Ang layo talaga. Kahit palengke, kung wala kang 120 pamasahe, tapos pamalengke mo pa, kung wala kang pamalengke talaga, di ka makakarating kung saan ka pupunta. Ang mahal ng pamasahe, tricycle lang, 50 palabas. Kapasok. Pamasahe pa jeep. Tapos mamimili ka sa dulo ng palengke, layo sa bayan. Kaya minsan lang kami nakakapunta ng bayan. Sa totoo lang po. Yun lang po sanang inaano ko. Kahit hindi nyo na po ako bigyan ng bahay. Kahit financial man lang po, pandagdag pang punan man lang sana dito. Ilaw nga po pala, pakataas po na sila sa amin. Bukod sa may penalty na, mayroon pang, ano ba yung isa? May system daw pa, may penalty pa na 10%. Sa hawalang hanap buhay po, hirap po kayo may makabayad. Ang hirap po talaga. Tapos sabi, pag nagpakabit daw kami, magbabayad pa kami ng 1.7. Ano po ba yung usapan dito? Dapat, di ba po dapat lahat libre? Ano pong gusto nyo sabihin sa gobyerno? Sana po, kung ano yung napag-usapan, yun po ang dapat tinutupad. Hindi po, kagaya ng mga sira-sira dito, ang daming sira. Imbis na magamit yung perang binigay nila na 10%, na 10,000. Napunta lang po sa mga kung ano-anong pinagawa namin. Gaya niya, mga alulod, wala pa nga kami mga tubo, kami pa humingi, kami pa magpapagawa. Eh, hindi pa maikabit, wala naman kami pambayad sa gagawa. Magandang umaga po. Magandang umaga po, Admin. Pwede po kayo magpakilala? Ako po si Aquino Cristina na isa sa mga relocatees ng Agyatan, Bulacan sa Block 35, Lot 2. Kumusta po kayo dito matapos po kayong ma-relocate mula po sa Barangay Bagbag? Actually, Admin,
Kung akong tatanungin talaga, hindi ako satisfied sa tinatawag nila na sinabi nila na okay yung pinakita nilang bahay before. Pero nung lumipat kami, tinanggap na nga namin dahil kami affected ng 8.2 segment, which is talagang kinakailangan lumipat. Ang kondisyon ko sa kanila ay okay lang sa amin na lipatan namin as soon as possible naman. Gawin nila ang responsibilidad nila sa bahay na dapat nilang ayusin. Kaso ang problema, admin, may mga bagay na pag kami ay pabalik-balik pa, parang ini-ignore pa nga kami pag pumupunta kami. Pero in fact, dapat sa aming pagtanggap, ayusin nila kasi hindi naman po ito libre, admin. Hindi sa tayo nagkukwenta. Ito'y babayaran din namin ng mga relocatees within ilang years. Kung hindi bali sana ko ito'y mura lang para din kami mangungupahan niya, nababayaran din namin. Katulad niyan, admin, isa sa mga sinasabi namin. Eto na lang pader Pagmasdan ho ninyo kung iisipin. Ang bintana, out of 4 months na yata o 5 months now, sakala ako ng binigyan, nung kinulit ko ng kinulit, binigyan ako ng pandikib. Wala naman yung pang-ayos. Ako na nga lang gagawa sa kaanak ko, pero hindi pa rin kompleto yung binigay. Tapos yung pader, tignan naman ninyo, admin, yan ba, sasabihin pulido, dapat sana babayaran namin, kailangan man lang. Kung lumakas ang trahedya, sabi natin, hindi natin inaasahan, anytime pwedeng bumagsak Dito na lang, admin, sa bahay naman, sa loob. Eto nga, pinaayos ko na lang bintana, mga simyento. Eto nga, admin, almost 3 months yata or 3 months bago ko binigyan ng hardiplex, which is butas at punong-puno ng mga kung ano-ano mga nakasulat na butas-butas. Yan po, isa pa sa hindi ko pa naaayos. Tapos isa pa, admin, ito mismo, hawakan nila. Tingnan ninyo, umuuga po, umuuga po ang gawa nila. Gumagalaw, hindi pulido po. Anytime pwedeng gumiba po yan Tapos, eto pa admin. Ang ilalim po ng lababo, ginawa nga nila, ako nag-request sa lahat ng bahay dito. The problem is, tignan naman ninyo, hindi pa nagtatagal, ganyan na po ang gawa. Nalalaglag, tapos yung mga pader po na may butas po ito, admin. Ito po, may butas po yan. Tumutulo. Tapos yung mga ganyan na dapat ingatan nila, kung matuluan ho yan ng tubig, hindi yan magkukos yan ng sunog. Ito naman, nagbigay siya, ang tagal. The problem is, hindi naman tukma. Tapos yung mga eto po, yung mga pader po. Admin, tignan naman ninyo. Ang ibabaw, dapat man lang, at saka ang linalagay nila, lumang mga kagamitan na which is bayad tayo naman ng NLEX Diba, admin? Dapat pinulido naman nila, tignan nyo, puro luma na ang ilinagay na tinayo. Nagmenos sila. Tapos pag humihingi kami, nagbigay nga ng tubo, hindi naman tukma. Dapat nga 3, binigay lang 2. Daluyan ng tubig ko yan. Ganun po katindi. Tapos pag binabalik-balikan sila, laging kinakatwiran, walang stock, wala pang ganito, wala si ganito. Paulit-ulit na lang po. Lalo na katulad ko, as senior, wala naman akong kaagapay dito Siyempre,
Hindi ko matapos-tapos ang gawain dito. Eh yung tubig na umabot pa ng 3 months sigit or 4 months bago kami kinabitan. Which is unang lipat namin nga, nagbayad pa ko. Admin, 1,000 isang buwan ang tubig. Ngayon problema na lang namin is yung isa pang problema namin, sana as soon as possible makabitan na kami ng kuryente, which is hindi naman kami dapat magkonsumo ng malaking halaga na naaayon sa gamit namin. Wala nang gamit pero nagbabayad ng libo. Yung po admin, hoping na Kumusta po ang hanap buhay dito? ay pagdating sa hanap buhay, admin, napakahirap. Kailangan talaga may source of income na may maisustain. Katulad ko, naloko pa nga ako, nagpagawa nga ako dito, yung binigay lang ng NLEX naubos lang ng gano'n, nagtinda lang ako ng konti nalulugi kasi walang source of income na ma-generate na mapaikot. May 2 akong anak na pinagagamot. Kaya kailan lang po kami nag-start, wala na, ubos na rin yung tinulong ng NLEX po. Wala din nangyari kasi pa-repair ng paunti-unti sa loob ng pamamahay. Yung po, admin, Ano pong gusto niyo sabihin sa gobyerno? hoping and wishing at nananalangin kami dito sa mga naninirahan sa NHA po. Pakiayos naman po kasi ito ay bibabayaran din po ng mga relocatees. Ako nga araw-araw nawala na yung motor ng anak ko, nagtsatsaga ako, naglalakad mula dito hanggang labasan, hanggang sa eskwelahan. Atit sundo kasi sa kahirapan kailangan kong i-budget ang maliit na halaga na pinagkatiwala lang sa akin. Hindi naman pwedeng gastos ng gastos. Yun po. Sana matulungan kami ng gobyerno kung anong maitutulong sa amin na pangkabuhayan man lang, makapag-sustain kami dito sa area na ito. At saka yung safety po, admin, honestly speaking, syempre ako, sanay ako. Hating gabi, bumabangon talaga ako. Pati anak ko ngayon, hindi na natutulog ng gabi. Umaga kami na natutulog halos. Kasi nga po, nag-aalala kami dito mula nang nawala na ang security na inatasan ng NLEX, dumadating na ang karamihan ng mga magnanakaw. Andyan yung may umaakyat sa bubong ng kapitbahay. Andyan yung magulo na nag-aaway-away, nagbabatuhan, naghahawakan ng kung ano mahawakan. Wala kaming seguridad dito sa area. Hoping safety namin sana. Isa sa malaking concern din ng agyata. Magandang umaga po, Nay. Pwede po kayong magpakilala? Si hindi nalakbayin po. Kumusta po kayo matapos po na ma-relocate po kayo dito sa Bulacan? May mga problema lang po dito sa loob ng bahay ko, hindi pa napalitan yung dingding ko nga sira. Bago ko i-endure sa amin, sira na sa iyo. Tapos, yung ano po, yung pinto ng CR po. Ano pong meron sa pinto ng CR niyo? Hindi pa po nakakabit. Ilang buwan na po ba kayo nakalipat dito? December 19 po. 2025. 26 itong ano lang. Ay, 25 pa lang. Kasi December. So, kumusta naman po ang hanap buhay dito at saka transportasyon? Eh, wala naman anak buhay dito eh. Wala. Wala nga, gumagawa na lang ako ng paraan ng maliit na tindahan para mayroon din akong pagkaabalahan. Magandang umaga po. Magandang umaga po, Admin. Pwede po sila magpakilala. Ako po si Vanessa Revilla. Kumusta po kayo dito matapos po kayong ma-relocate mula po sa Barangay Bagbag? Hindi po okay kasi po yung nadatnan po naming bahay, sa amin po, nung dumating po kami, yung likod po namin walang pintuan.
Tapos yung ano po, yung likod, hanggang balikat po yung yung lupa. Kaya po, ang ginawa po namin para lang po, halimbawa umulan, hindi po kami babahain. Bali nag-sacrifice po kaming yung parang magpatanggal, tapos binayaran po namin yung yung mga magtatanggal ng lupa. Sino po ba yung dapat gumawa nun? Dapat po yung yung NHA o kayong developer po, bago po nila i-award po sana sa amin, kailangan maayos na po sana yung bahay. So in-award po sa inyo to na hindi maayos? Hindi po. Pati mga tiles, nag-aangat po, nababasag. Kasi lagi pong naaapakan. Tapos pumunta po kami ng office ng developer para i-report po yung namin, yung tiles. Tapos ang sagot po sa amin, bali na-award na po yun. Bali, kumbaga, wala na po silang pananagutan. Tapos ang sabi namin, paano po namin mapapalitan yung tiles? Tapos tinanong po namin kung pwedeng makahingi po sa kanila ng tiles. Tapos sabi po nila sa amin, pipicturan daw po yung mga basag na tiles. Tapos yung CR din po namin, wala po siyang pintuan. Hanggang ngayon po? Ngayon, nagkaroon po ng pintuan kasi pumunta po kami ng office, nanghingi po kami ng pintuan. Bali kami na po yung nag-assemble, kaso nga lang po yung gilid niya, kumbaga hindi pa rin po na finishing, ganun pa rin po. Tapos yung CR, pagka halimbawa naliligo, yung tubig po instead na dun sa drain, pabaliktad po, kailangan po siyang walisan, papunta po sa drain para yung tubig. Kumusta po ang hanap buhay dito? Bali wala pong hanap buhay. Tapos ang ginagawa po namin, every weekend po kaming umuwi kasi sa QC pa rin po kami nagtatrabaho. Sa Bagbag? Opo, sa Bagbag po. So umuwi pa rin po kayo doon? Opo. So ano pa bang problema ninyo dito? Yung hanap buhay, trabaho, tapos yung sana po ayusin po nila yung bahay po na bago po nila i-award sa tao. Kasi pagkalimbawa nagkaroon po ng meeting, kagaya po doon, nagkaroon ng meeting, yung expectation po namin, pagka mo po yung sinasabi po ng NHA, parang ang ganda po ng bahay. Siyempre may excite ka po na magkakaroon ka na ng sariling bahay. Ngayon pagdating mo, madidisappoint ka kasi nga hindi naman po pala maayos, kabaliktaran po dun sa sinasabi nila. Ano pong gusto niyong sabihin sa gobyerno? Ang masasabi ko po sa gobyerno, sana po pag nagkaroon po ng mga pabahay, bago po sana nila i-award, ayusin po sana nila para kumbaga, masaya po yung mga relocatee na lilipat po at magkakaroon po ng sariling bahay. Kasi yun po sa lahat po yun po yung pinapangarap magkaroon po ng sariling bahay. Pero sana naman po, maayos po sana nilang ibigay yung pabahay na binibigay nila. Kasi hindi naman po libre yun Kahit pa paano, may discount po na nila, pero binabayaran pa rin naman po namin. Sana maayos po. Good morning. Good morning po. Pwede kang magpakilala? Ako po si Lani Serapica. Anak po ni Eugene Serapica po. Yung nakapangalan dito? Opo, tatay ko po. So, kumusta kayo nung lumipat kayo dito sa relocation? Sa totoo lang po, hindi po kami satisfied masyado. Bakit? Anong problema? Simula pa lang po marami na po kaming problema. Simula pa lang po sa tubig. Wala po kami makukuha. Nung dumating po kami dito, wala po talaga. Kuryente? Sa kuryente po, naka-submitter lang po kami, which is marami pong nakapatong na di po namin alam. So hanggang ngayon wala kayong kuryente? Wala po. Wala 4 rin months tubig? na po wala. Tubig po, meron na po. Kakakabit lang po nung nakarang buwan. Anong trabaho niyo dito? Trabaho po namin, wala po Ako po, isa po akong student, 3rd year college. Sa totoo lang po na nahihirapan po ako kasi nag-stop po ako ng pag-aaral. Saan ka nag-aaral? Nag-aaral po ako doon sa bayan po, doon po sa Quezon City, sa Bestlink College of the Philippines. Sa Bestlink. Opo, So nung lumipat ka, nung lumipat po kami, huminto ka? huminto po ako. Nung time na po na bandang March, na po namin mga bandang finals na po namin. Nung nag-exam po ako, pabalik-balik lang po ako. Exam, kasi alternate lang po Dito ako, pasok, 2 hours, biyahe. Yung po yung ginawa ko. Kaya, nag-decide po kami na stop po muna kasi wala po kami income. Si Papa po may sakit. Si mga kapatid ko po, lumipat po ng school.
yung isa kong kapatid senior high school, ginawa po niya, nagpa-apply po siya ng online class kasi po naka-voucher naman po siya. Pero yung college po na ako, sakripisyo po talaga ginawa ako. Nag-stop po muna ako para matulungan ko rin po yung mga magulang ko. Ngayon po, 3 lang po kami dito ngayon. Yung mga magulang ko po, tsaka yung mga kuya ko, nandun po sa QC, nagbabatay kay Papa. Kasi po talaga, nahihirapan po sila ngayon. Anong gusto mong sabihin sa gobyerno? Sana po matulungan ninyo po kami ngayon. Yung mga taong nawawala ng bahay, dahil po sa proyekto na ginagawa ninyo po. Sana po matulungan ninyo po kami kasi sabi niyo po sa amin na paglipat po namin, totoong bahay na, na-expect po namin, may tubig na, may kuryente. Tapos pagdating po namin, ginawa po namin, magigib pa po kami, bubayad. Tapos po sa kuryente, kakabit pa po kami, nagsasubmitter pa po kami na may patong. So, yung hanap po ay po dito, wala po talaga yung binigay po nila na pera, tinanggawa lang po namin. Bigay po dito sa bubong po namin na yan, wala po yung ganyan. Bali po kasi si Papa talaga, pinalagay niya po yan kasi nung may time na masakit siya, hindi niya po kaya talaga iinit eh. Nilagay niya lang po yan. Tapos po dito sa may bandang pituan po namin, yan. Sumasayad po yung pintuan. Di po siya... Sinara ko po dapat smooth lang yan. Pero parang nalalayan siya ng ganyan. Smooth talaga. Parang di po siya nakakabit ang maayos. Parang nilagay lang na lagay talaga. Tapos po dito po sa may namin. Tapos po dito po sa may pader namin. Dati po may butas dyan na malaki. May butas po yun na malaki. Pina-request lang po nila mama nung nakaraan. Tsaka lang po dumating before adopt. Nung sumula nung 4 months na lumipat po kami. Tsaka lang po na nung nakaraan. Tsaka lang po napalitan yun. Tapos po yung bakal, nakita niya po yan. Yung bakal, parang luma na po yung nilagay. Parang sobrang tagal na ewan na hindi namin maintindihan. Na-expect po talaga namin totoong bahay talaga eh. Yung bagong-bago eh. Kasi po, umalis po kami dun sa Quezon City. Maayos po talaga yung buhay namin dun eh. Nakakapag-aral po ko, mga kapatid ko, di po ako nag-stop na pag-aaral, may source of income, kahit pa paano. Katabi lang po namin yung supermarket, yung Jollibee, yung palengke, yung hospital. Pero dito po sobrang dayo eh. Halos lalabas ka nga po lang dyan. Hindi pa lang po magpayo. Kasi sobrang init po talaga, walang mga puno. Walang mga hangin. Ganyan po. Tapos po dito, yung pintuan, sila pa nga po ito eh. Bilang po kasi naayos kasi wala po yung mga magulang ko dito eh. Sira po yan eh. Hindi po naayos ng pagsarado. Tapos po dito sa may lababo po namin, ayan po. Hindi po siya maayos. Dito po sa wala pong tiles na nakalagay. Pati di po yung CR namin nung nakaraan, dito po. Di po yan nabubuksan na maayos. Pinalitan lang po namin nila kasi wala po siyang yung lock. Tinali pa po yan namin dati. Doon sa bintana, tinali po namin ng wire para po masarado. Nung unang punta po namin. Tapos po dito sa bandang likod, makikita niyo po yun. Yan po, may butas. Yan po, may butas. So, yan po dito yung banda sa kuryente. Yan po dito dyan dumadalo yung kuryente. Malagyan po kami. Kung isipin na lang po kung tatamaan ng tubig or sakuna, papasok po yung tubig dyan. So, magiging cause po siya ng mga disgrasya. Tapos po dito banda sa may butas po namin sa may alolo, di po siya gawa
Kulang po siya ng tubo. Papunta po doon sa may dahada ng tubig. Magandang umaga po. Magandang umaga din po. Pwede po kayo magpakilala? Ako po si Rowena Agustino. Isa po ako sa mga relocatees. Galing po sa Uyo po, pagpagkabalik sa Quezon City. Kumusta po kayo matapos po kayo ma-relocate galing sa Barangay Bagbag? Hindi po naging maganda yung naging sitwasyon po namin kasi po yung nilipatan po naming bahay ay hindi naman po bahay na pwede na po agad tirahan na katulad ng ipinangako sa amin ng NHA ng NLEX. Ano po bang pinangako sa inyo ng NLEX tsaka ng NLEX? Nung nilipat po kami dito, ang sabi po nila sa amin, pumayag na kami na lumipat kasi naman po bibigyan kami ng maayos na bahay. Nung dumating po kami dito, yung bahay po na ini-award po sa amin para pong basurahan. Sa likod po lahat ng basura nandoon, lahat po nung wall, puro po sira-sira. Tapos po tuwing magre-reklamo po kami, ang sabi po sa amin, konting ano lang po, antay-antay lang po. Pero po ang nangyari, nalipat po kami March 31, July na po ngayon, wala pa rin po silang aksyon. Lahat po ng mga pinagawa po namin dito, nanggaling po sa bulsa namin. Binigyan po kami ng financial assistance, pero po yung financial assistance na ibigay po sa amin, hindi po sapat. Kami po pa po ang nag-abono. Sa ngayon po, hirap na hirap kami kasi imbes na po matulungan kami, ang nangyari po, lahat po ng mga nagastos namin dito, nagkautang-utang pa po kami para lang po mapaayos namin yung bahay na ina-award sa amin. Kumusta po yung tubig ninyo tsaka kuryente? Yung tubig po, madali lang naman po mag-apply. Kaya nga lang po, ang problema, dito po sa unit namin, kahit po nakapatay na yung metro, gumagana pa din po. Kapag nakapatay na po yung mga gripo, yung mga faucet po dito sa amin, gumagana pa din po. Kasi po, yung mga tubo na naka-install po, may problema pa din. Ilang beses na po namin nareklamo pero wala pa rin pong ginagawang action para po bigyan ng solusyon. Ano pong gusto niyo sabihin sa gobyerno? Ang request lang po sana namin kasi pumayag po kami na lumipat dahil sa pangako na maayos na pabahay. Dito naman po, pumirma naman po kami ng kontrata. Willing naman po kami magbayad kung ano po yung nasa kontrata. Ang request lang po namin ay sana po maibigay sa amin kung ano yung dapat para sa amin. Bukod pa po doon, yung mga tambak po ng mga lupa, mga panambak, basura, problema po. Kasi hindi agad nakokolekta. Ang problema po, yung mga kapitbahay namin, nagre-reklamo na kasi nga po, napupuntahan ng langaw, ng lamok. Paano po kung nagkaroon ng mga sakit yung mga kapitbahay, kami pa po yung masisisi. Ano po, kung bibigyan nila kami ng solusyon, sana yung agaran naman po. Huwag naman pahirapan pa kami na para bang lagi kami nangangailangan magmakaawa para lang tulungan nila kami sa sitwasyon kung sila ang nagbigay sa amin. So, makikita po ninyo dito yung kapalpakan ng National Housing Authority. No? Yung lahat ng contractor nila ay nakita yung bukod sa substandard ay hindi pa nakikita yung tubo nakikita nyo mismo, no? Hindi siya nakakonekta dito sa drainage system. So, pag nagkasakit yung mga tao dito, so double yung gastos ng gobyerno. So, makikita po nyo, yan po yung eksaktong ginawa ng mga kontraktor dito sa San Ildefonso. Magandang umaga po. Hello, magandang umaga po. Ako po si Leonila Suarez ng Block 30, Lot 8. Bali, nirelocate po kami rito last December 18. So, nung pagpunta po namin dito, hindi okay. Kasi, paglipat namin dito, wala akong bintana. Number 1 yon ha. Tapos, syempre, nandun na kami, doon na kami matutulog, wala na kaming choice. So, kahit walang bintana, natulog na kami doon. So, nung nalipat na kami doon, dahil kinabukasan, tinignan ko pa kung ano yung ibang mali doon sa bahay. So, napansin ko yung main door, hindi siya pantay. Ibig sabihin, pag tinulak mong ganun, umaano siya, kumikis-kis siya doon sa tiles.
pinagawa ko po yun. Kasi, ang hirap pong magtawag ng gagawa sa kanila. So, pinagawa ko yon. So, ano na yon. Yung, bali ganito, binigyan kami ng 30,000. So, yung 30,000 na binigay sa amin, kulang pa yon para sa pagpapagawa. Yun nga, unang-una, yung bintana. The following day, kinulit ko na lang, kaya nung maghahapon na, naikabit si bintana. No, kasi nag-iisa lang ako doon, umuwi yung mga anak ko sa QC. So, delikado naman para sa akin. Yung second day, ang dami nang nakita ko. Yung mga tiles pala, pag tinapakan mo, parang hindi siya nakakabit, parang nakalagay lang siyang ganun. Tapos, parang hindi, kapok. Tapos mga ilan yung, binilang ko yon mga 8 yon. So, pinabayaan ko na lang din. Lumalakad ako ng gano'n. Minsan nadadapa ako kasi hindi pantay-pantay yung mga tiles. Di okay lang din naman yon kasi wala akong magagawa. Nagawa yon after, I think 3 months. Yun, ginawa yung tiles naman, ginawa. Kaya lang, ang siste, ibang kulay na yung dalawa. Kasi wala na raw silang ganong kulay. So, okay na lang din. Wala na tayong magagawa. Tapos, yung mga kwarto, yung iba, may mga na sila, pintuan. After 3 months yun, pinabayaan ko na lang walang pintuan yung mga kwarto kasi para lang syempre nakatira na ako dun eh. Tapos, after 3 months, binigay na lang sa akin yung pintuan. So, since binigay na yung pintuan, ang hirap-hirap naman nilang sunduin para gawin. Sabi nung iba, pinagawa na lang din nila, nagbayad sila. So, gano'n na rin ginawa ko. Nagbayad ako na magkakabit ng pinto. So, si pinto nakabit. Binayaran ko. Tapos, yung namin, tubig, kailan lang din naman kami nagkaroon ng tubig. So, binibigyan naman nila kami ng time para ayusin yung tubig. So, ganito, naikabit si tubig, meron na akong may nilad. Ang siste, isa na naman. Yung nilagay nilang gripo sa lababo ko, hindi umaandar. So, pumunta na naman ako doon. Alam mo, pabalik-balik ako. Pero okay lang din. Basta merong maliwanag na sagot. Sabi nilang ganun sa akin, bumili daw ako ng gripo. So, naisip ko, bakit ako bibili ng gripo? Di ba kasama yun sa nila, sa natin, kontrata natin na kailangan kompleto. So, hanggang ngayon, hindi ako nagpapakabit ng gripo sa lababo kasi iniintay ko sila. Pero nagtataka ako, pumunta ako dun sa kanila, sabi, bumili raw ako ng gripo. Di ba mali yun? Dapat sa kanila pa rin yun. So, hindi ko pa rin gagalawin yun kasi para palitan nila. Tapos yung nakalimutan ko sabihin, yung pintuan ko sa CR, ang hirap niyang kailangan pang may gagawin kang ritual dun eh. Pataas mo pa para ikabit, bababa mo uli para isara. Parang hindi siya angkop dun sa sa ginawa nila. Pinabayaan ko na lang, siyempre para pag-iihi naman ako, hindi ko na lang ilalak. Tapos yung pintuan ko din dun sa back door, mali pa rin. Ilang beses na lang ginawa, talaga hindi niya maitugma. So, pinabayaan ko na lang din. Pinagawa ko sa iba para yung lock lang na ganun, para hindi lang makapasukan ng tao. Tapos yung likod niya, ang ginawa ko, kinlose ko na para hindi naman delikado kasi mas madalas akong mag-isa eh. Delikado kung naka-open yun. Anong gusto niyong sabihin sa gobyerno? Ngayon, ang gusto kong sabihin sa gobyerno, ayusin naman nila yung mga pabahay na ibinibigay sa amin. Kasi, syempre, tao kami hindi kami yung basta iiwan mo lang dyan na kailangan yung safety namin. Kailangan yung safety ng bawat isa. Nirelocate nyo kami, pumayag kami, binigyan nyo nga kami ng pera, yung 30,000, isipin nyo kung saan yun makakarating. Diba? Kasi, pinagawa namin yung mga maliliit na bagay doon pero maliliit na bagay, nagbabayad kami. So, wala ring nangyari doon sa 30,000 na yon. Napakaliit nun. Diba? O hindi yon, sabihin mo ng kailangan, yung binibigay nilang relocation site, tama, maayos, makakatira ka ng matiwasay, kumbaga maginhawa. Yun. Saka dapat dito yung livelihood. Yun na yung na yun. Mapapag-usapan na yun eh. Sa ngayon, yung muna, yung bahay, kailangan maging maayos. Saka i-check nila. Tama ito, chine-check nila kung ano na ba yung lagay.
Actually, may mga pintuan na kami, may mga bintana na kami, may mga pinto na yung mga kwarto namin, pero gastos namin. Kasi ang hirap magsabi sa kanila eh. Ang hirap nilang tawagin para ayusin. Yun ang totoo talaga dito. Ilang buwan na kami dito, oh, di ba? Good morning. Good morning. Pwede ka magpakilala? Ako po si Michelle Lacadin. Relocatist po ng San Ildefonso, Bulacan sa Block 32, Lot 21. At saka doon po sa nanay ko naman, Block 32, Lot 22. Kumusta kayo dito nung nilipat kayo? Noong pong nilipat kami, kami po yung huling batch nung March 31. Nung lumipat po kami dito, yung pong mga unit, dahil huli nga po kami sa mga inilipat, hindi po talaga kompleto. Although, sasabihin natin na nakakulong na po as bahay, pero kung papasok ka po dun sa loob ng bahay admin, makikita mo talaga yung kakulangan. Katulad na lang po yung CR po namin. Napakahalaga po nun. Yung CR po namin, nung pong umupo ako para gumamit ng CR, kasama ko na sa pagtayo ko yung inidoro. Kasi po, hindi naman pala nakasimento yung inidorong inilagay nila doon. Parang nakadikit lang ng laway. Kaya ang nangyari nun, uupo ka doon sa inidoro, gumagalaw siya. So, mayroon nga, sabi nga po ng mga kasama ko, binigyan po kami, grateful naman kami at binigyan kami ng pabaon na financial assistance. Pero yung financial assistance namin na 30,000, kulang pa po sa pagpaparepair namin sa loob ng bahay namin. Dahil napakarami po nung mga kakulungan dun sa loob. At mapapagod ka. Sabi ko nga po ng mga kasamahan namin ikaw na lang ang susuko sa kakapunta dun po sa opisina ng kontraktor. Payag na nga po kami mga relocatist na ibigay sa amin yung materyales at kami na ang magpapagawa at kami na ang magbabayad. Pero ang nangyayari, makakarinig pa kami ng salita dun sa mga tao doon na wala na kaming pananagutan dyan lumipat na kayo Kaya nakarating kami sa pagreklamo sa LIAC dahil naawa po kami dun sa mga kasamahan namin. Katulad niya na admin. Yung pong basic social services, dapat po 'di ba nakabundle yun sa pabahay. Ito pong pabahay ng San Ildefonso, maganda naman siya dahil safe naman po kami dito. Kaya lang po, wala po kaming multipurpose. Wala po kaming daycare center. Wala po kaming chapel, wala po kaming health center. Sabi ko, kung halimbawa po katulad ako, wala na po akong pinapag-aral. Pero paano po yung mga may pinapag-aral? Halimbawa, kinder ang anak namin. Ang pamasahe po, 300 pesos a week. Paano kung wala akong 300 pesos na hindi ko muna namin papapasukin yung mga anak namin? Yun po yung mga problema namin na sasabihin lang nila na minimal. Pero para po sa amin na hindi naman, sabi nga nila, maralitang mga tagalunsod. Mahalaga po yun sa amin. Kasi hindi naman ho lahat makaka-afford para sustentuhan yung mga ganong klase ng gastusin. Mabigat na nga po sa amin yung mga bill namin dito sa Meralco. Pumapatak po na ang bayad po namin sa Meralco bill namin 22 hanggang 23 pesos. Pero per kilowatts po yun kasi po kina-charge kami ng 19 pesos per kilowatts. Pero may additional pa po kami na system loss at saka generation tax na hindi ho namin alam bakit sa amin pinapataw. Kaya po hirap na hirap po yung mga tao dito, lalo't wala naman pong regular na pinagkakakitaan. Wala bang livelihood dito na binigay ang gobyerno? Wala po kaming livelihood dito. Yun nga rin po ang isang panawagan ng mga tao dito na sana naman po mabigyan po kami ng livelihood para umalis po kami dun sa mga bahay namin dun sa Quezon City na merong pinagkakakitaan. Ngayon pagdating po namin dito sa San Ildefonso, wala po kaming pinagkakakitaan, kaya po karamihan dito sa amin, hirap na hirap po makapagsimula dahil wala naman pa livelihood na naibigay po sa amin. So anong gusto mong sabihin sa gobyerno?
para po sa mga tao sa gobyerno na may pananagutan po para sa mga maralitang tagalunsod na katulad namin. Sana na, hindi po kami tutol sa demolition na ginawa sa amin. Kami po ay nakikipag-participate. Ang gusto lang naman po namin ay magkaroon po kami ng makatao at disenteng pabahay na may kakibat nito. Meron po kami mga serbisyong pampubliko na mapapakinabangan po ng mga taong katulad namin. Kasi napakahirap po na maging mahirap, lalo pa po kami nahihirapan kasi parang yung tulong, hindi po namin inaasa sa gobyerno ang buhay namin. Baka po ang isipin nila binigyan na kami ng kamay gusto pa namin ng braso. Ang gusto lang po namin kung ano po yung makatarungan para sa mga katulad po namin ng mga relocatees. Magandang umaga po. Pwede po sila magpakilala? Ako po si Dennis Topwe, isa sa mga relocatees galing Quezon City, dito po sa San Ildefonso's Village sa Anyata, San Ildefonso, Bulacan. Kumusta po kayo matapos po kayong ma-relocate dito sa San Ildefonso mula po sa Barangay Bagbag? Ano pong kalagayan nyo dito? After 6 months, kahit pa paano nakapag-adjust, pero mahirap pa rin. Pero mas mahirap nung una talaga. Dahil nung ilipat kami dito December, malamig. At yung bahay namin na nilipatan, not particularly ako lang, pati yung mga kapitbahay ko, mga walang bintana, tagos-tagusan yung lamig. And syempre, pinaka-concern yung safety. So hindi kami makatulog ng maayos dahil hindi namin alam kung may masasamang loob na basta na lang tatalilis kapag natulog kami. Good thing naman, nung i-relocate kami, may assistance ng security ang NLEX, pero ngayon wala na sila. Pero yun na nga, walang tubig, walang ilaw, yung inaasahan namin na maayos na bahay na 1 week before na bago kami ma-relocate, hindi talaga natupad. So, basically, ang pinaka-concern yung basic necessities saka yung safety. Kumusta po ang livelihood dito o pangkabuhayan? Walang livelihood na na-assist sa mga relocatees. Yung mga relocatees nandun pa rin sa mga dating trabaho like me. Nandun pa rin ako sa Quezon City namamasukan. Before araw-araw ang uwi, medyo malaki ang gastos sa gasolina at saka sa toll fee. Pero nung nagkaroon ng giyera sa gitnang silangan, lalo na. So, once a week na lang. Dahil nga, unang-una, ako lang yung kumakayod. Yung matitipid ko sa pamasa sa gasolina at saka sa toll fee, syempre, dadagdag ko na lang sa budget ng mga naiwan ko dito sa San Ildefonso. Sa kabila po ng mga naranasan nyo, ano po yung mensahe nyong gustong iparating sa gobyerno? Somehow thankful pa rin naman kami. Kumbaga, compared dun sa mga iniwan nating lugar, mas maayos naman dito kung maibibigay yung lahat ng kahilingan sana namin. Kung meron sanang assistance kahit na maliit na small scale industry sa mga kahit na yung mapagtutulong-tulungan ng mga residente. Actually dito naman simple lang naman ang gusto ng mga tao yun lang makarao sa loob ng isang araw, okay na yun lang, may maibili ka ng bigas, may ulam ka, okay na hindi naman kami humihiling ng pagkalaki-laki, pero siyempre, kung may tatabi ang araw-araw, bawas na sa mga sakit ng ulo, bawas na sa alalahanin, lalo na mga nagtatrabaho sa malayo. Patuloy na tumutok sa aking Facebook page at YouTube channel para sa kaganapan ng Segment 8.2.